Ngayon, itong si Trillanes biglang sumulpot dyan. Di ko nga alam bakit pinayagan ng Kongreso na makapunta dyan si Trillanes. Nagpipresenta siya ng walang basihan. Okay? Hindi lang naman si former President Duterte ang kanyang target. Tinarget niya si VP Sara, tinarget niya si Tatay Digong, tinarget niya yung asawa ni VP Sara, tapos lahat na, si Pulong Duterte, lahat na. Tinarget niya lahat. Katawa-tawa nga Pag-usapan natin to mga kabalita. Pag bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. I-comment mo din ang iyong opinion at ipahiwatig natin sa publiko. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At alam ko naman na kahapon nagla-live tayo sa hearing ng Quadcom, itong Tuwadcom na ito. At isa sa mga highlights doon ay itong si Senator Trillanes at itong si former President Duterte ay nagkaharap na. Okay? I think this is for the first time na nagkaharap silang dalawa in person. Okay? Kasi kung matatandaan natin, yung mga patutsada ni former President Duterte at itong si Senator Trillanes ay lahat sa media lamang. Ngayon na nagkaharap sila, medyo i-explain ko sa inyong lahat dito sa Don Mar TV bakit uminit ang ulo ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa hearing kahapon na halos, di ba, kitang-kita nating lahat na halos yung mikropono po ng plenary halos itapon ni former President Duterte kay Trillanes. Ako nga sabi ko sa sarili ko, sana tinuloy yun ni Duterte na itapon talaga yung mikropono sa mukha ni Trillanes. Di ba? Pero, considering na sa init ng ulo ni former President Duterte, may dahilan yun. Which is, at the end of the, anong tawag doon? Commotion, no? At the end of the commotion, humingi po ng tawad si former President Duterte sa chairman, okay? Ng Tuwadcom. Humingi siya ng tawad na, sorry sir, nadala lang po ako sa init ng ulo. So, hindi naman natin pwedeng i-deny yan. Dahil yung Tatay Digong natin, mainit talaga ang kanyang ulo sa mga taong bastos. Diba? Kilala natin si Tatay Digong. Which is yung pagtapon ng mikropono, the act of yung tinapon yung mikropono, hindi na kontrolado ni Duterte yon, sarili niya. Dahil yon sa galit at init ng ulo. Ngayon, alamin natin bakit uminit ang kanyang ulo. Bakit niya halos itapon yung mikropono kay Trillanes? Unang-una, bakit niya hindi itinuloy ang pagtapon? Kasi nandyan po si Senator Laila de Lima, dating Senador Laila de Lima, which is kilala natin si Tatay Digong na hindi naman yan papatol ng babae, di ba? If you will go around the mga debates na nangyari kay former President Duterte, kahit nga si Hontiveros, di ba? Hindi niya masyadong papatulan ng isang babae dahil nga merong ugali si former President Duterte na maka-gentleman pa rin. Okay? So kung itinapon niya yung mikropono, I believe so na matatamaan si Senator Laila de Lima, dating Senador Laila de Lima. Matatamaan talaga. Okay? So nandyan pa rin yung respect Kaya nga nakita ko yung hearing kahapon, medyo nakontrol sila lahat ni former President Duterte. Kahit anong ibabato nilang questions, ulit-ulit na nga yung questions, nakakasawa na yung mga questions na ginagawa nila. Kaya nga kung makikita mo sa mga answers ni former President Duterte, sawang-sawa na siya, paulit-ulit yung questions. Tapos dito siya medyo uminit dito sa pagdating ni Trillanes. Sa tingin ko itong pagdating ni Trillanes medyo panggulo lang di ko nga alam kung itong si Trillanes ay parte ito sa script ng mga Tuwadcom. Bakit sinali pa ito? Okay? So, ipapakita ko mismo ang video na yan. Lahat-lahat na in-explain ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo at i-analyze natin. At I will share my opinion. Bakit ang tunay na dahilan bakit uminit si Tatay Digong at halos itapon yung mikropono. Okay? Yan ang ipapakita nating video. Pero bago ang lahat, bago natin ito sisimulan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Ating panuurin po yung pagtapon ng mikropono ni former President Duterte dito sa aso na tinatawag nilang si Trililing. Okay? Ano ba ang dahilan dito? Okay? Kasi po, ganito yon. Si Trillanes,
very obvious naman si Trillanes na lahat ng mga inipresenta niya dito sa hearing ng Tuwadcom, nag-aakusa siya na merong ganitong pera, ganon, may bangko raw, hanggang humantong ito sa, di ba, gusto nilang papipirmahin itong si former President Duterte. Di ba? Oh. Kasi po, yung mga akusasyon ni Trillanes, kung yan ay totoo, Trillanes, magpresenta ka ng ebidensya at i-file mo dyan sa court. Sa ako ha, and this is my own opinion and this is my own analysis. Si Trillanes po, kasama siya sa ako ha, ito yung aking analysis. Kasama siya sa script ng Tuwadcom. Okay? Very obvious. Sa lahat-lahat dyan, gusto naman natin na masolve yung sinabi nilang AJK sa War on Drugs ni Duterte. Gusto natin mapakinggan ang side ni former President Duterte at mapakinggan natin yung mga di umano, sabi nila, mga biktima rito sa AJK. Okay? At ano ang pwedeng batas na gagawin nila na hindi ito maulit. Okay? Kasi pinagdidiinan nila, sa hearing na ito, pinagdidiinan nila na si Duterte talaga ang may kasalanan. Hindi effective ang war on drugs. Yun ang pinagdidiinan sa hearing na yan. Okay? Very obvious. Lahat pinatawag, paulit-ulit na nga yung questions, di ba? Talagang itatanim nila, i-inject nila sa taong bayan paulit-ulit para malaman ng taong bayan na may kasalanan talaga si Duterte. Yung mga sinasabi ni Duterte, pati nga, kaya nga sabi ko, pati mga dating mga speeches, mga dating statements ni former President Duterte, kinakalkal nila. Kinakalkal nila, which is nagiging personal na po ang kanilang investigasyon. Di ba? They are not already talking about the system of government ni former President Duterte, kung paano nila hinandol yung war on drugs. Kundi, tinatanong nila si Duterte, dati mo itong sinabi, bakit mo sinabi ito? Ganun, ganyan. Nagiging personal na, which is very wrong. Ngayon, itong si Trillanes, biglang sumulpot dyan. Di ko nga alam bakit pinayagan ng Kongreso na makapunta dyan si Trillanes. Nagpipresenta siya ng walang basihan. Okay? Hindi lang naman si former President Duterte ang kanyang target. Tinarget niya si VP Sara, tinarget niya si Tatay Digong, tinarget niya yung asawa ni VP Sara, patapos lahat na, si Pulong Duterte, lahat na. Tinarget niya lahat. Katawa-tawa nga Too good to be true. Pati nga si Hanilet, yung asawa ni former President Duterte, na masasabi nating businesswoman yon. Nagbi-business yung asawa ni former President Duterte. Dinamay na ni Trillanes. Too good to be true kasi nagpapakita pa siya doon ng mga di ba? Nagpapakita siya ng mga kung ano-anong mga slides, PowerPoint, no? Ipinakita yung ganito, ito yung mga expenses ng mga bangko, hanggang sa humantong ito na gusto nilang pabuksan itong mga bangko na ito ni former President Duterte. Okay? So sabi ni Duterte, I will hang myself kung yan ang mga aligasyon, akusasyon ni former Senator Trillanes. Kung yan ang akusasyon mo, i-prove ko sa inyo na lahat ng sinabi ni Trillanes ay kasinungalingan. To exaggerate the situation na lahat ng mga pinagsasabi ni Trillanes ay puros lamang propaganda at kasinungalingan, si former President Duterte sinabi niya, kung may isang mapapatunayan sa sinabi ni Trillanes, I will hang myself in front of you, Trillanes. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Diba? So hanggang humantong ito sa pirmahan. Sabi ni Duterte na pipirma ako. Ano ang kapalit? Diba? Kasi bakit naman wise itong si Duterte, baka akala nyo mauuto din nyo itong aming tatay. Wise yan. Matino ang utak. Sabi niya, kasi kung ikaw po magpapadala ka dito sa mga propaganda nila Trillanes at itong mga Tuwadcom na ito, kung papipirmahin mo para i-open ang mga accounts ni Duterte sa bangko, sinabi po ni Mig Zuhina, yung ating secretary ng mga moderator, hello po Mig Zuhina, kung ikaw po ay magpautok sa kanila, talagang madidihado ka. Pero sabi ni Duterte, okay, sige, if yan ang gusto nyo para patunayan ko na wala akong ganyang pera, patunayan ko sa inyo na lahat ng mga sinasabi ni Trillanes ay mali, papatunayan ko sa inyo, pipirma siya si Duterte. Walang problema. Ngayon na, sabi niya, pipirmahan ko yan. Pero ano yung kapalit? Because it will be unfair on the part of former President Duterte na siya lang po ang dinidihado, dapat may kapalit. Which is very, very tama talaga. Ano kayo, hello? Utot nyo. Dapat patas tayo. Sabi ni former President Duterte, na anong kapalit? Sasampalin ko sa mukha itong si Trillanes in front of the public? Doon na uminit si
Trillanes. Nainsulto siya doon eh. Ha? Parang bumababa po ang level ng pagkalalaki ni Trillanes. Imagine that one, sasampalin siya ni Duterte. Isang matandang Duterte, sasampalin siya. Alam po, bakit nagalit si Trillanes? Ha? Bakit nagalit siya? Bakit napikon si Trillanes sa sinabi ni former President Duterte? Sa totoo lang, bakit siya napikon? Dahil alam ni Trillanes, ha? This is my opinion, alam ni Trillanes na lahat ng mga pinagsasabi niya, lahat ng mga inipresenta niya, kasinungalingan. Alam ni Trillanes. At talagang, kung papayag siya sa deal na yun, masasampal talaga siya ni Duterte in public. Kung pumayag siya doon. Kaya hindi siya pumayag. Sige, anong kapalit? Pipirma ka rin, Trillanes, na pipirma rin si Trillanes, pasasampal ako kapag lahat ng itong mga sinasabi ko, walang tumukma sa isa sa mga sinasabi ko, sampalin. Takot ka kay Duterte. Sa sobrang pikon ni Trillanes, bakit nagalit si former President Duterte? Ito na yung dahilan na sinasabi ko sa inyo. Ito yung dahilan bakit uminit si Tatay Digong kay Trillanes. Kasi napikon na si Trillanes, may sinabi siya ni Tatay Digong off the mic. Hindi naman nakita si Trillanes, no? I think sa ibang station siguro may naka-video kay Trillanes, but sa official na video ng House of Representatives, si Duterte lang po ang tinutok ng kamera. Pero madidinig ko yung boses ni Trillanes na may sinabi siya dito kay Tatay Digong that lead to the commotion na halos itapon po ni Tatay Digong yung mikropono. May sinabi si Trillanes. Remember noong panahon na nagdidebate si Alan Peter Cayetano at itong si Trillanes, na natalo sa debate itong si Trillanes, may sinabi siyang off the mic, no? Hindi na na-record sa mikropono. May sinabi po siya ni Alan Peter Cayetano. Nang uminit rin si Alan Peter. Similar rin ito sa nangyari ngayon. Hindi po mapatapon ng mikropono itong si Tatay Digong kung walang sinabi na, alam nyo nang yung style ni Trillanes na parang bakla ba? Binakla yung style niya eh. May sinabi siya ni Tatay Digong na parang, parang tinutaunt niya itong si Duterte. Sabi ni Duterte, sus, sa Bisaya pa nga, sinabi niya, lulo ni mo, ganun yung sinabi niya, na halos tinapon na yung mikropono. Sana, tinapon na yun ni Tatay Digong. Nandito si Dilima, naawa rin siya dito kay Dilima. Tingnan niyo yung mukha ni Dilima. Nakikilig pang nakita niya si Duterte. At isa pa sa mga kamalian ng mga tuwadcom na ito, bakit nyo si Dilima at si former President Duterte, bakit sinadya nyo talaga na magkatabi silang dalawa? That is very wrong. Dapat nga may, kita nyo sa Senado, may isang gap ng tao. May isa doon na may person in between Dilima and Tatay Digong. Pero sa mga kabalastugan ng script nitong mga tuwadcom na ito, sinadya talaga nila na magkatabi itong si Duterte at si Dilima. Tingnan nyo gaano ka GAGO itong mga wala talaga. Sila pa nga ang nagsabi, kailangan natin mag-proper decorum dito sa proper decorum. Utot nyo. Alam nyo mainit yung tensyon. Alam nyo magkalaban talaga si Duterte at si Dilima. Sinadya nyo talagang magkatabi sila. Anong napasok sa utak ninyo? Di ba? Kung kayo po ay para sa tunay na hearing na para sa kaayusan, hindi nyo dapat tinabi si Duterte at si Dilima. Pero in fairness to Senator Dilima and in fairness to former President Duterte, hindi naman sila ganun ka gulo. Duterte respected Dilima, and also Dilima, siyempre natakot rin siya kay Duterte. Hindi naman pinatulan ni Duterte, and I know former President Duterte, hindi naman yan manggugulo ng babae. Di ba? So pasalamat kayo na si former President Duterte, tinalbog niya, sa totoo lang tinalbog niya lahat ang Kongreso kahapon. Tinalbog niya. And at the same time, he was very humble. Akala ko nga sa totoo lang, na itong si Congressman Abante babarahin ni Duterte Pero Duterte, dito mo talaga makikita na si former President Duterte nirerespeto pa rin niya. Kasi ang pagtingin niya ni itong si Congressman Abante, pastor mautak lang itong si Abante na ini-injikan niya ng mga Panginoon, mga wisdom ng mga Biblia, ganon, ganyan. Di syempre si Duterte, ayaw rin naman i-contradict ni Duterte yung mga ganon. Kasi that is, when you talk about biblical principles, you have also to respect, because each biblical principles in a religion, may iba-iba tayong prinsipyo.
Kung meron man tayong konting diferensya, pero most likely, yun pa rin ang konteksto. Di ba? So, nire-respeto dito because you are a pastor sa Baptist ba yun? Yung kay kay Abante. So, you are a pastor, talagang kuan siya. Ganyan naman talaga si Duterte, magalang. Pero, I know, in the back of my mind, in the back of the mind of former President Duterte, alam niya na mayabang yan si Abante. Pero, si Abante rin, instead na, ang galing nga yung strategy ni former President Duterte na, instead na si Abante, babato ng kung anong ibabato niya kay Duterte, huminto na. No, dahil nakuha na ni Duterte ang respeto ni Abante. Kasi, if you will try to analyze lahat ng mga nagtatanong na mga kongresista kahapon, pinipili ni Duterte yung wala siyang respeto, talagang iniinsulto niya. Look at Castro, iniinsulto niya. Look at Brosas, iniinsulto niya. Kasi yun yung mga taong wala siyang respeto. Pero merong mga kongresista na nagtatanong kay Tatay Digong na hinahandle niya ng respeto, di ba? Kung mapapansin nyo, nire-respeto niya. Tingnan nyo si Paduano. Paastig-astig si Paduano, di ba? Ayaw kahit sa in contempt, hindi ako anong tawag doon? Hindi raw siya talagang magko-contempt siya kahit sino ka pa, sabi ni Paduano. Di napahiya si Paduano kahapon ni Duterte. Sinabihan ni Duterte, "Sir, takot ako sa iyo." That was sarcasm. Sinasarcastic yun ni Duterte na, "Takot ako sa iyo, sir." Para di ba? Ang style ni Paduano, paastig-astig. Akala mo kung sino, para dapat takot-takutin. Ganyan naman sila Dan Fernandez at si Paduano. Anong ginawa ni Duterte? "Sir, pinawisan yung kamay ko, natakot ako sa iyo." Pero yung mata po ni former President Duterte, it's very clear na sarcastic yun. Parang sinabi ni Duterte, "Takot ako sa iyo, tingnan natin." Sa totoo lang, hindi po natatakot si Duterte sa inyo. That was sarcastic. That was sarcasm. Duterte was just toying you, Paduano, sa totoo lang. Kasi para kang aso na tahol, pinagtawanan ka nga ng taong bayan na hindi pa nagsimula, high blood ka na.